Kung sakasakali po na tayo po ay mahuli dahil sa paglabag sa batas trapiko, iwasan po nating umareglo o maglagay sa traffic enforcer. Lungsod ng Maynila, Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Angela Lei Chi Atienza, mga department heads, mga konsehal at mga kapwa ko empleyado ng pamahalaang lungsod. Ngayong Lunes, ika-24 ng Agosto, ang pamunuan ng Manila Traffic and Parking Bureau ang mamumuno sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Ito po ay uumpisahan ng pambansang awit ng Pilipinas sa pamumuno ni Clarissa B. Magpantay kasama ang Manila City Band na susundan ng isang panalangin ni Ms. Cristina Javier, Personnel Officer, at ang panunumpa sa katapatan ng watawat ng Pilipinas sa pamumuno ni King Gonzales, LRCO1. Ang awit ng Maynila sa pamumuno ng Manila City Band at ang panunumpa sa Bagong Pilipinas ni Art Bel Jacosta, Traffic Aid 1 at ang himno ng Bagong Pilipinas. At sa mga pagkakataon pong ito, para magbigay ng kaniyang mensahe, ang aming ipinagmamalaking direktor, ang direktor ng Manila Traffic and Parking Bureau, Direktor Ka Dennis P. Viaje. Sa ating pong punong lungsod, Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa ating pong pangalawang punong lungsod, Chi Atienza, sa ating pong tagapangasiwa ng lungsod, Attorney Wardy Quintos, sa kalihim po ng Alkalde Letlet Sarcal, sa ating pong punong tagapamahala, Cesar Chavez, at sa tagapayo po ng batas sa lungsod, Attorney Lutz Hempis. Magandang umaga rin po sa mga konsehal na naririto at sa lahat po ng department heads, maging sa lahat po ng kawani sa lungsod ng Maynila. Sa pagdami po ng mga taong pumupunta sa lungsod ng Maynila upang mag-aral, tumuklas ng karunungan sa University Belt, sa mga nangangalakal na pumupunta po dito sa Divisoria, sa mga namamasyal na dumadalo po sa Tourist Belt, ay patuloy po ang pagdami ng tao. Sa pagdami po ng tao, hindi po natin may iwasan, dumami rin po ang mga sasakyan. Kaya sa bisa po ng RA 7160 o Local Government Code na nag-aatas po sa lokal na pamahalaan na mga siwa sa mga pangtransportasyon, trapiko, at parking sa kanyang mga nasasakupan. Dahil po dito ay iniakda noong September 2, 1993 ang Ordinansang 7815. Ano po ba ito? Ito po ang ordinansa o batas na nagtatag ng Manila Traffic and Parking Bureau. Ito po ay napagtibay noong pong November 8, 1993. Kaya kung pag-aaralan po natin, 33 years pa lang po ang Manila Traffic and Parking Bureau. Subalit, hindi po natatapos ang pagtatatag lang po ng opisina upang marunasan ang trapiko sa ating lungsod. Noong pong December 14, 2004, pinagtibay po ng Konseho ng Maynila ang Ordinansang 8092. Ito po ang Traffic Management Code ng Manila. Para po sa hindi pa ho nakakaalam, ang ordinansa pong ito, ang may pangunahing nag-akda po nito, ay walang iba po kundi ang ating kalihim, Letlet Sarcal. Siya po ang author nito. Palakpakan po natin.
Hanggang ngayon po, yung ordinansang 1892, yan po ang nagiging gabay ng MTPB sa pagpapatupad po ng batas trapiko. Ano po ang naitulong ng mga ordinansang ito sa pananalapi ng lungsod ng Maynila? Kunin ko lang mo yung kodigo ko. Sa paglalahad ko po o pag-uulat sa inyo ng kalagayan ng pananalapi ng ating lungsod, ipagpaumanhin po ninyo, hindi po natin may iwasang ikumpara sa nakaraan. Sapagkat hindi po natin makikita kung ito po ay naging progresibo, lumaki ba, lumiit ba, o tinira. Ano po? Simulan po natin sa July 2024. Resign na po ako nito. Hanggang June 2025. Ang pumasok po sa kaban ng bayan ay 108,063,422.12 pesos. Yan po. Salaminin po natin para makita natin ano ba nangyayari. Ito naman po, pag-upo po ng bagong administrasyon. July din po, hanggang July 2025 hanggang June 2026. Pareho lang po yan, 13 months. Para mansanas sa mansanas. In English, apple to apple. Ano po? Ang pumasok po sa kaban ng bayan ay 147,426,353.75. Tanong po, pakisagot lang. Lumaki po ba? Opo, awa ng Diyos. Ang itinaas po ng kita ng MTPB ay 39,362,931.63. Kung sa bahagdan po, ito po ay may katumbas na 36.42%. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga kasama ko sa MTPB. Kasi po hindi ako naniniwala na nangyari yan dahil sa akin. Nangyari po yan sa pakikipagkaisa ng mga kasama ko po sa opisina. Yan po ang naging resulta ng trabaho. Kalakip po nito, nakikisuyo na rin po kami sa mga motoristang bumabaybay sa lungsod ng Maynila. Kung sakasakali po na tayo po ay mahuli dahil sa paglabag sa batas trapiko, iwasan po nating umareglo o maglagay sa traffic enforcer. Mas mabuti po ipilit natin na tikitan tayo. Dahil pag tinikitan po tayo, ang ibabayad nila, tiyak po, papasok sa kaban ng bayan. Kung tayo po ay aareglo, maglalagay, yan po ay pupunta sa bulsa ng iilan lang. Kung sa kaban ng bayan, magagamit pa po ito sa serbisyo publiko. Makakatulong po ito, pambili ng gamot, pagpapasaayos ng mga paaralan at ospital. Kaya makisuyo po. Sa mga nanonood, alam po naka-live to eh. Mga motorista, wag po kayong aareglo o maglalagay. Kasi po, mga kasama kong kawani, minsan po sa social media may magpo-post. Galit na galit. Siya raw po ay kinutungan ng enforcer sa lungsod ng Maynila. Sinashout niya pa yon, tinatag pa si Mayor. Hindi ba kung nagagalit po tayo dun sa enforcer, dapat magalit ka rin sa sarili mo? Bakit po? Kasi nabaging bahagi ka ng pagkakamali. Hindi na pa po mangyayari yon kung hindi ka pumayag. Gaya po ng kasabihan ng matatanda, ang sinulid, hindi po papasok sa butas ng karayom kung yung karayom gumagalaw. Ibig sabihin, kung hindi po tayo papayag, hindi may sakatuparan ng masama ang kanyang kasamaan. Ganun lang po kadali yun. Ipinababatid ko lang din po sa inyo, sa loob ng 1 taon, dahil po dyan sa Kotong, meron na po tayong 35 na enforcer na inalis. Hindi po natin kinukonsinti yan. Mamaya lang may humabol pang isa.
Ayaw patalo. May nag-chat po sa akin, haharapin din namin yan. Pakiusap lang po, magtulong-tulong po tayong masupil sa langsangan ng bagay na yan. Patuloy po ang operation ng MTPB sa clamping. May task force araw pa yung anti-road obstruction. Kasama po namin ng engineering, DEPS. At para rin po sa kaalaman ng lahat, maaaring nakita nyo na po ito sa news at sa social media. Na-lift na po ang NCAP, No Contact Apprehension. Yan po, mahuhuli tayo sa pamamagitan ng kamera. Iwasan po nating lumabag sa batas trapiko. Ayan, hindi ka makokotongan yan. Pero hindi natin may iwasang magbayad. Mahirap po ang buhay ngayon. Para makaiwas po tayo sa dagdag gugulin, wag na po tayong gumawa ng violation. Nang sa ganun po, may naitatabi tayo para sa pamilya natin. At sa pag-iwas po natin at sa pagsunod natin sa batas trapiko, naiiwasan din po natin ang aksidente. Alalahanin po natin yung pamilya natin nag-aantay sa ating mga tahanan. Kailangan umuwi tayo sa bahay natin ng ligtas. At bilang panghuli po, nais ko lang pong ibahagi sa inyo, ewan ko kung tama ako. Yung pagtulog po, napaplano natin kung anong oras natin gusto matulog. Tama po ba? Pero yung paggising, Diyos na po ang gumagawa nun. Kahit po mag-alarm tayo ng kasing lakas ng bell sa eskwelahan yung alarm natin, pag tayo binangungot na, hindi rin ho tayo magigising. Sa bawat pagkakataon pong binibigay ng Diyos sa atin na magising tayo sa umaga, na may buhay at lakas, gamitin po natin sa pagtulong sa ating kapwa. Yan lang po ang aking bahagi. Ibinibigay ko po ang hapag sa ating alkalde, Alkalde Francisco Isko Moreno Dumagoso.